ay nagbabalik. May gusto ka bang sabihin sa ating mga sponsors, Ka Freddy? Oo, Rose. Maraming salamat sa Isuzu, Hino, at lalong-lalo na sa JMC sa pagsuporta sa ating PUB Modernization Program. Sa unti-unti nating pagpapalawig ng lakas ng modernisasyon ng ating transportasyon, naway kasabay nitong umunlad ang estado ng buhay, hindi lang ng ating mga operators at drivers, kundi pati na rin ng ating mga mananakay. Kaya naman pakinggan natin si Chairman Nolly Razote ng Spark 01. Magandang biyahe! Magandang biyahe! Maraming salamat po for being here with us today. Pwede niyo po bang makwento sa amin ang inyong unang karanasan at naging proseso patungkol sa pilot implementation ng gobyerno? Ang aming naging karanasan ay ang nahirapan kami doon sa pagkumbinsi sa mga operators na sumali sa consolidation. Ang pangalawa, yung sa pondo na kailangan i-provide doon sa hinihingi ng MC 086 na kailangan sundin. At ang pangatlo, nahirapan din kami dun sa pagkakaroon ng maraming papeles na dapat isumiti sa LTFRB. Kami tinulungan ng buong LTFRB officers and members para maisakatuparan namin ang aming consolidation. Pero paano yun sa pondo, Chairman? Yung sinasabi nyo, nahirapan kayo. Ang narinig ko, parang 20,000 lang ang per unit ng, kumbaga, financial capability, kailangan natin ilagak sa bangko ng ating korporasyon or kooperatiba para maipakita natin sa LTFRB yung kakayahan natin bilang operator. Bilang kami ay one-person corporation, syempre, ang chairman, siya ang nag-provide ng pondo. Chairman, paano niyo po pinapahalagahan ang programa ng gobyerno? Sumusunod kami sa lahat ng alituntunin at patakaran ng gobyerno, lalong-lalo sa LTFRB. At kami umaasa na sa darating na panahon, ang aming mga drivers, operators ay kikita at magkakaroon ng magandang buhay, lalong-lalo na sa mga benepisyo na tatanggapin pagdating ng modernization. Hindi rin kami naniniwala na ang modernization ay hindi maganda na proseso. Pero sa amin, ang tingin namin, ito'y napakagandang programa ng gobyerno para sa lahat, para sa aming buhay, para sa aming pamilya, lalong-lalo na sa mga maliliit naming mga kasamahan sa transportasyon. Salamat, Chairman, sa iyong magandang paliwanag. Sana maintindihan ng ating mga tagapanood at tagapakinig. Maraming salamat, Chairman. Sa mga membro o kasapi, mga operators, sana sumuporta kayo sa transportation, sa modernization, para sa ikauunlad nating lahat. Ngayon naman, Rose, tatanungin natin ang aming kasamahan sa NCR Consolidated Entities ng Centenario Transport Services Corporation, si President Buenaventura Yambao. Sige, Ka Freddy, President Buenaventura, magandang biyahe. Bati muna tayo sa ating mga taga-subaybay. Magandang biyahe po. Unang tanong, President, ano ang naging desisyon nyo para sabihin kailangan na ninyong sumunod sa yapak ng programa ng gobyerno pagdating sa PUBMP? Nagdesisyon ng grupo para kami sumama sa programa ng gobyerno, PUBMP. Ang nakasaad sa programa ay maraming maibibigay na kabutihan sa aming mga operator, stakeholder at saka drivers. Ganun na rin sa aming pamilya. Pag kasi itong modernization ay napagtagumpayan, tagumpay ang pamilya, tagumpay ang gobyerno. Mr. President, at bakit natin kailangan sundin ang programang ito? At ano ang ginagawa ng inyong grupo? Dapat po nating sundin. Ang gobyerno po hindi naman gagawa ng hindi maganda sa kanyang masasakupan. Kaya po kami na-joke na suportahan ito. Kinausap ko yung grupo namin, magpa-consolidate tayo para mapasama tayo sa mga programa ng PUBMP. Kung ano mang biyaya, ano manggagaling sa gobyerno para sa PUBMP, kasama tayo. Kasi ang alam ko, ang consolidation, number 1 component ng modernization. Tsaka pag hindi ka consolidated, hindi ka makakasali sa programang service contracting, Mr. President, di ba? Nangyari na sa amin. Kung kami naka-consolidated na, SC2 at SC3, napasama kami. Napasama kami. Laking tulong sa aming miyembro. Dahil nung panahon na SC2, konti ang pasahero, gusto mo bumiyahe, wala kang may sasakay, hindi ka kikita. Pasalamat kami sa PUBMP, napasama kami, kumita kami, at nakapundar ng pondo namin para dito sa modernization. Sana, President, magkaroon pa ng SC4, ano? Kundi, tuloy-tuloy, maging batas na yung service contracting. Kasi malaking tulong hindi lang sa atin. Basta sa lahat ng
consolidated entity at saka yung mga nakamodel, malaking tulong, Ka-Freddy. Maraming salamat, President Buenaventura. Sa lahat ng mga hindi pa nakakonsolidate na may individual franchise, sumali na kayo dito sa aming programa, PUBMP. Magpa-consolidate na kayo para naman kayo, pag may biyaya sa amin, kasama na rin kayo. Mga mananakay, tutok lang dahil muli kaming magbabalik pagkatapos ng ilang mga paalala. JMC supports the PUV Modernization Program. Sakay na sa JMC tayo! Ka-Freddy, at tatanungin naman natin ngayon ay si Chairman Norly Aguilar ng Pasig Green. Magandang biyahe, Chairman! Magandang biyahe po sa inyo lahat at lalo po sa mga taga-Pasig na kasama ko sa transport. Magandang biyahe. Alright, Chairman, bakit kayo tumugon sa programa ng gobyerno na PUV Modernization? Dahil sa panawagan ng LTFRB na dapat ang lahat ng operator sumali sa isang kooperatiba o korporasyon at magbuo. Magbuo kami ng kooperatiba. Kaya ang ginawa namin, kami sa seminar sa CDA at doon namin nalaman na mas maganda ang maging kooperatiba dahil nagkakaroon kami ng tulong-tulong sa pagtugon sa mga problema, lalo na sa pinansyal. Yan po ang naging dahilan. Gusto namin magpatuloy sa transport, kailangan consolidated ka. Naengganyo kami na bumuo ng kooperatiba. Yun. Pangalawang question, Chairman. Ano-ano ang mga naging balakid niyo sa programa ng gobyerno o sa inyong kooperatiba? Kung meron man, at paano niyo ito nalagpasan? Tungkol sa balakid, talagang, siyempre, bago po yung programang yan, maraming hindi agad sumasang-ayon o naniniwala dahil hindi pa nila nasusubukan. Kami naman, sa aming parte, sa Pasig, nag-organize kami niyan. Sa sobrang hirap ng aming dinaanang pagsubok niya para mabuo lang ang kooperatiba, ang balakid ay yung hindi pagkakaunawa sa programa ng gobyerno. Ang inisip kaagad nila ay yung pansarili nilang interes na masasagasaan ng kanilang hanap buhay. Ang prangkisa, masosolo ng kooperatiba, nagkakamali po sila. Ang kailangan lang po talaga nila ay sumali at magkatulungan po kami. Yun yung naging sagabal sa amin, yung maling paniniwala na ang kooperatiba magiging kaagaw nila sa kanilang hanap buhay. Hindi nila naiisip na yon ang magiging dahilan upang gumanda naman ang aming kabuhayan sa future. Kasi matagal na kasi po yung individual. Grade 1 pa lang ako, individual ownership pa lang. 5 pa lang ang pamasahe. Ngayon, ang pag-unlad ng kooperatiba, pag-unlad ng mga kamay-ari. Yan po ang dapat nilang matutunan. Okay, Chairman, napakagandang paliwanag. Oo, salamat, Chairman Norle. Sana po bigyan nyo ng pagkakataon ng ating gobyerno na ibahin naman ang takbo ng transport sa ating bansa. Maging makiisa tayo, sumuporta para tayo naman po ay makaranas ng masaganang kabuhayan sa pamamagitan ng ating pagkakaisa at pagtulong-tulong. Sana po, suportahan natin mga katransport dyan sa Pasig ang ating modernization program ng ating gobyerno. Bigyan naman natin ng pagkakataon na mapaunlad natin ang ating sektor at na gumanda naman ang ating kabuhayan. Matagal tayong nagsasakripisyo sa pagtitiis ng hirap sa kalsada. Ngayon, sa pagtulong-tulong at pagkakaisa natin, sana magkaisa na tayo. Damayan na natin ang ating gobyerno sa pag-modernize ng ating transport. Ka-Freddy, huwag na natin patagalin at ipakilala na natin ng ating susunod na panauhin. Tawagin na natin si Chairman Ronaldo Randy Batol ng Malibay TSC. Magandang biyahe! Magandang biyahe sa mga kasama ko sa hanap buhay. Sino ang nahikayat sa inyo para tumugon sa PUBMP at anong inyong magandang karanasan? Actually, wala pong nanghikayat sa amin dahil dito po nakasalalay ang aming pong mga hanap buhay. Ngayon, dahil po sa mga panawagan ng ahensya, ako po ay madalas na dumadalo sa mga pagpupulong. Unti-unti ko pong naiintindihan
ang plano ng gobyerno para po sa aming mga transport group. Ngayong unti-unti na natin nakikita ang kagandahan ng PUVMP. Anong masasabi nyo sa programa at sa mga kooperatiba? Napakaganda na talagang dapat na sundin ng mga drivers at operator. O kung tayo po ay sasabi sa kooperatiba, magkakaroon po tayo ng mga pagtutulungan sa bawat isa. May mga benepisyo din, Chairman. Yes. Katulad ng yung pagbibigay ng dividendo kada taon, 'di ba? Yun yung maganda kapag sumama ka sa kooperatiba. Ayun, maraming salamat, Chairman. Ang mensahe ko lang po para sa mga tagapanood, lalong-lalo na po sa mga individual franchise na katulad namin, ay inihimok po namin kayo na pag-consolidate na po tayo kasi napakadami pong mga programa ang gobyerno na hindi na po natin na nakukuha dahil nga po tayo ay hindi po consolidated. Marami pong salamat. Umiinit na ang ating talakayan pero wag munang aalis dahil magbabalik pa ang ating programa. Ka-Freddy, bagay ata na ikaw na ang magtanong sa ating susunod na panauhin. Sige, Rose. Ngayon ay kasama natin si Chairman Edmund Cadabona ng Pandacan TSC. Chairman, bago tayo mag-umpisa ng magtanong, bumati ka muna sa ating mga manonood. Magandang biyahe po sa ating lahat. Chairman, unang question, gaano kainit ang inyong pagtangkilik at ang inyong transport group sa PUVMP? Ang Pandacan Transport Service and Multi-Purpose Cooperative ay buong puso na tinanggap ng Public Utility Modernization Program. Katunayan, noong December 2019, nagkaroon kami ng 30 units na modernized jeepney. Nadagdagan namin noong last September 22 ng 5 units at saka 5 units uli noong February 2023. Ngayon, mayroon pa akong waiting na ready for substitution na 10 units. Okay, talagang totoo na mainit ang pagtanggap ng inyong kooperatiba Correct, sa partner. PUVMP. Mainit na ramdam talaga. Kaya naman, Chairman, patuloy ba kayong susuporta sa proyekto ng gobyerno? Yes, of course. Patuloy namin susuportahan yung programa ito dahil napakaganda para sa atin lahat. Ang aming kooperatiba ay umangat ang antas. Hindi ko kami simula na medyo yumaman ng aming kooperatiba. Wow. Medyo yumaman, ha? Simula nung naging micro kami, ngayon ay large cooperative na kami. Hindi na medyo. Ngayong mga drivers namin ay empleyado na namin ng kooperatiba. Sila ay mayroon silang fixed salary. Sila ay swelduhan na mismo. Hindi lang yan. Mayroon pa silang tinatanggap na benepisyo, kagaya ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Higit sa lahat, pagdating ng Kapaskuhan, mayroon silang 13-month pay at bonuses. Wow, kompleto benepisyo. Yes. Ilang unit na ang fleets meron kayo at plano nyo pa bang dagdagan? Oo naman, Ka-Freddy. Ngayon, mayroon na kaming tumatakbo ng 40 units. Na modern? Modern jeep. Okay. Tapos mayroon pa akong 10 units dyan na nakaabang na ready for drop-in substitution. Okay. At magandang balita, sa Land Bank of the Philippines, kahapon lamang, tinawagan ako ng account officer namin na approve na yung 40 units ko manggagaling sa Land Bank of the Philippines. 40 units. Ilan yung existing mo? 50 na. 50 na. 50 plus 40, 90 na. Wow. Grabe naman, hindi na yumamang konti yan pagka naibigay lahat yung 90 units na yan. Congratulations, Chairman. Okay, Chairman, maraming salamat sa iyong paliwanag. Pwede ba natin hikayatin yung ating mga kasama sa hanap buhay sa transport para pumasok sa PUVMP? Sa lahat mga transport group dyan hindi pa lubusan na intindihan yung PUVMP na to, hinihikayat ko kayo na subukan ninyo dahil yung pagka nakapag-modernize na kayo, dyan magsisimula ng kagandahan ng inyong kooperatiba, pati yung mga kamembruhan natin ay mapaganda ng buhay nila. Kaya tara na! Sakay na, biyahe na. Mga mananakay, tutok lang dahil muli kaming magbabalik pagkatapos ng ilang mga paalala.
supports the PUV Modernization Program. Sakay na sa JMC tayo! Atin naman pakinggan ng ating huling panauhin ka, Freddy Balita ko. Lagi daw smiling face itong si Chairman. Oo, Rose. Kaya wag na nating patagalin. Tawagin na natin si Chairman Misael Milinas ng Juan TSC. Chairman Misael, bati ka sa ating mga manonood. Hello po. Magandang biyahe po sa lahat. Okay, Chairman, unang tanong. Bakit kayo nainganyo sa financing o nangutang ng inyong mga sasakyan para sa PUV Modernization Program? Ang programang ito kasi lubos kami nagtitiwala, bagamat maraming hindi naniniwala, lalo na sa ruta namin na 7.5 kilometers lang. Tiwala kami sa programang ito, lalo na sa iyo, Ka Freddy, ikaw ang unang pilot ng programang ito. Nakita namin na maganda ang magiging kahinatnan, hindi lang ng aming grupo, kundi ng aming bawat miyembro. At the same time, ang pamilya ng aming mga miyembro. Niyakap namin ang programa, naglakbay-aral kami. So pinagplanuhan, pinag-usapan, pinag-aralan, kung saan mga co-ops kami naglakbay-aral, inaral ng husto. Pero awa ng Diyos, na-release ang aming 10 modernized unit through NSCC, Nueva Segovia Consortium Cooperatives. Nirelease siya this Feb 1. At, kumusta ang income? Awa ng Diyos, surviving, still fighting, okay naman, naibibigay namin ng benepisyo ng aming mga drivers and meron din kami naibibigay sa aming mga operators as their, parang kung dati boundaries sila, meron kami naibibigay sa kanilang daily benefits nila for the operators. Chairman, ano sa tingin ninyo ang epekto ng programa ng gobyerno para sa mga katulad ninyong kooperatiba? Unang-una yung pag-unlad, pagbabago ng sistema. Ang modernization program kasi hindi lang ito pag-modernize ng mga lumang jeep into modern jeeps. Ang modernization program ay minomoderne rin neto kung paano yung sistema sa loob ng from association to cooperative to modernization program. Patuloy ito, innovation, ang nagkakaroon kami ng mas maraming tao. Unlike before, okay na kami doon sa pag-uwi ng unit namin, meron kaming boundary. Sa ngayon, may mga drivers kami, may PAW kami na inaasikaso and kailangan may benefits din sila. So, pati yung aming sistema ng collection namin, dati-rati nagbibilang kami mano-mano. But because of this program, meron na kaming counting machine. Natuturuan na rin kami kung paano yung financial namin i-handle. Nagtatanggap na rin po kayo ng mga GCash, for example, or hindi pa naman? Cash pa? Ano pa rin, with regards to the units, meron kaming AFCS, meron kaming top card. Na sana ma-implement namin, mas maganda kasi yon, it's a cashless transaction. Kaya lang, syempre, medyo bago pa sa mga tao. Meron pa rin kaming cash, meron kaming top card. Na which is mas maganda sana kung ma-implement ito ng 100%. Maganda, parang pang-international kasi sa ibang bansa, ganyan na. Lahat ng transportation, isang card na lang, di ba? Parang octopus, di ba? Yes, octopus card. Ang ganda niyan. Okay. Ano naman po, sundan Chairman? natin yung tanong. Ano naman po, Chairman, ang epekto nito sa mga mananakay? Public transport is dapat to cater all the public mananakays natin for the convenience, of course. Sa ruta namin kasi, may mga pasero kaming estudyante, senior, and dahil palengke kami, Novaliches area, so may mga namamalengke. Ang unang sabi nila, yun daw mga namalengke ng isda, gulay, hindi na raw pwedeng isakay sa modern. Dahil mangangamoy. Mangangamoy. Well, binago namin yung konsepto na yon. On our modern units, aircon siya pero may basket kami. Okay. So in case halimbawa yung biniling karne ni nanay o ni kuya yung isda, meron kaming sariling basket na ilalagay namin doon. So hindi siya mag-spill doon sa flooring namin and pagdating nila sa endpoint namin, pangalawang terminal, ibababa yun, papalitan uli ng another basket. So we cater all, ano kasi, yun yung sinasabi nila, palengke ang ruta ninyo, paano nyo sila isasakay? Babaho yung unit ninyo. Siguro... Pero hindi naman umaamoy, Chairman. Kung sakaling may maisakay kayong may dalang isda. Kahit na ilagay sa basket. May basket. Kasi umamoy. Kasi yung basket, para sa tutulo lang yon. Yes. Parang sisingaw yung amoy. Yes. Hindi na rin, kasi sealed naman na yun eh. May sara yung basket namin. Isa pa, yung card system kasi malaking tulong yon, especially the ticket system, the AFCS, it's alone.
Kompleto kasi ng details yun. Nandun yung bus number namin, sino yung PAW namin, yung driver namin, and yung contact number namin. Many times na nangyari na naiwan nila yung gamit nila. Minsan nga naiwan pa yung isang buong bag na iwan, documents ang laman. So yun lang, tatawagan lang nila yung number dun sa ticket. Very important kasi yon. Nakokontakt nila kami kaagad. And syempre, ang mga modernized unit natin, Ka-Freddy, equipped yan ng CCTV. And syempre, safety pa rin ang ano natin. So, kahit na payong nga lang naiwan sa bus namin, nakukuha pa rin nila. Ibig sabihin, may maiwan man, secured. Kung makikita mo kung sino yung kukuha. Yes. Kung meron man kukuha. Safe and secured. Ano naman po ang epekto nito sa pang-trapiko naman? Malaki ang maitutulong neto, sabi nga nila, when you are in Metro Manila, expect the traffic. Unlike sa ibang regions natin na maluwag. Pero itong modernization program, mass transport siya. We cater all. So you're saying mas malaki po ang kaya masakay netong modern jeepneys compared to the traditional one? Dito sa modern units natin, same, comfortable, aircon, malinis siya. Ganun pa rin po ba? Titigil pa rin po kung saan-saan? Like the modern ones? We have designated area for stops and loading. Kung travel time, mas mabilis ang travel time ng modern units compared to traditional. Kasi kung saan-saan nagsasakay ang traditional Yes. And si modern units kasi, hindi niya na kailangan pang, alam mo yon, bawat kanto. Sa amin kasi subdivision, kanto-kanto yon, hihinto siya. Naliligo pa yung pasahero. Inaantay na niya. Sa amin, pagdaan pa lang nung bus, walang nakitang pasahero, tatakbo yun. Hindi niya kailangan magkanto-kanto. Like sa amin, meron kaming terminal sa SM4View. Makikita naman natin yon na mas tinatangkilik na ngayon ng mga pasahero yung modern unit. Sa Lagro namin, meron kami mga estudyante dyan, high school, elementary. Mas gusto nilang sumakay doon sa modernized unit kasi mas convenient sila. Kumbaga, kahit na marami sila, tropa-tropa, syempre estudyante, tropa-tropa, hindi sila pwedeng sumakay ng sabay-sabay kapag sa traditional. Unlike sa modern, kahit 15 pa kayong magtotropa, kaya namin kayong isakay ng sabay-sabay. There are times na nagbablog pa nga sila sa loob ng bus namin. So yung mga pasahero namin, more on, mas napapansin namin yun, mas gusto nilang sumakay sa modern jeep kasi mas convenient and yun nga, hindi naman na kailangan pang tumigil bawat kanto-kanto. Mas mabilis yung travel time. Tsaka yung spacious na, di ba? Yung pag umupo kasi, pag sumakay kasi sa traditional, nakaupo ka eh. Not unlike sa modern, pwede ka mag-inat, pwede kang tumayo, di ba? Yun siguro yung hinahanap ng ibang mga pasahero na tatayo ka, nangangawit yung likod mo, di ba? Lalo kung mahaba yung travel time. Chairman, ano po ba ang usually ng mga komentong naririnig nyo mula sa inyong mga mananakay? Well, sa totoo lang, ang team ng Sakay na Biyahe na, sila ang nag-ikot at nagkaroon ng random na interview sa isa sa terminal namin dito sa SM4View. So far, maganda naman yung naging feedback ng ating mga mananakay mula estudyante, nagtatrabaho, middle age, kanilang experience dun sa pagsakay sa ating mga modern jeep. Pakinggan natin yung kanilang mga komento, Chairman. Yes. Mainit kasi sa panahon ngayon. Nakaka-relax sa loob. Tapos lalong-lalo na ngayon may card na silang inaano na hindi mo na kailangan mag-cash pa. Cashless, gano'n. Actually, yung mga modern jeep ngayon, mas useful siya para sa akin. Kasi unang-una, comfortable. Kasi nga aircon, mainit yung panahon. Tapos pangalawa, safe siya kasi may mga CCTVs. Tapos may TVs na rin for entertainment. Tapos safe yung yung door niya nasa gilid, hindi siya nasa likod. So para sa akin mas okay yung modern jeep. Kasi po kung i-compare natin siya sa jeep, lalo na ngayon traffic na po. Kahit ma-traffic ka sa daan, pag nakasakay ka sa modern jeep ngayon, hindi mainit. So talagang komportable ka habang nagbabiyahe ka. Ang pinagkaibahan po kasi ang PUV po, may aircon, CCTV, at saka nakakaupo ng maayos po. Okay naman sir, mas komportable naman kami dahil unang-una pag traffic, hindi na namin natadanas yung sobrang init sa biyahe. At the same time, yung aming mga pasahero, komportable din sila sa biyahe papunta sa pupuntahan nila. In a way po na nagiging at ease po yung feeling naman sa pagsakay ng modern PUV or e-jeep since
ito po ay fully air condition and nakakaupo kami na maayos and hindi na po namin kailangan maghintay na matagal sa init dahil nga po sa organized na po yung sasakay sa modern PUV or For me, mas comfortable ako sa modern kaysa sa traditional. Kasi sa modern, mas, nakakaupo ka ng maayos, naka-aircon ka. Parang example, pupunta ka school, ang comfortable mo. Unlike kasi sa traditional, parang feeling ko kasi pag doon ako sasakay, papasok ang haggard na, ang stress na. Organized. Bakit? Organized po kasi, unlike po sa traditional jeepney, siksikan po minsan kapag sobrang puno po. Pero po, itong modern PUV, mas organized po siya kasi po at the same time, meron pong pwedeng tumayo. Kapag puno, meron din pong pwedeng upo. Ayun, napakaganda ng mga feedback. Talagang puro positibo ang feedback mula sa iba't ibang mga mananakay ninyo. Tsaka parang para sa lahat talaga siya, mapa-estudyante ka man, nagtatrabaho, o kahit na sino man. Di ba ka, Freddy? Oo, Rose, talagang maganda ang komento ng ating mga mananakay sa PUV modernization, lalo na yung mga modern jeep ng ating kooperatiba ni Juan TSC. Alright, Chairman, Mr. L, maraming salamat po for being here with us today. Talaga naman, ang laki-laki ng ngiti namin dahil nakasama namin kayo. Sa lahat po ng aming mananakay, mula Lagro hanggang Novaliches, lagi po kaming nandyan, ang I Love Juan. Tara na, sakay na! Biyahe na! Maraming salamat ka, Freddy, sa pagsama sa ating biyahe ngayon at sa pagbibigay din ng inspirasyon sa ating mga operators na nanonood ngayon. Salamat din sa iyo, Rose, at salamat din sa ating mga panauhin na nakibiyaheng sa atin ngayon. Sa unti-unti nating magpapalawig ng lakas ng modernisasyon ng ating transportasyon, naway kasabay nitong umunlad ang estado ng buhay, hindi lang ng ating mga operators at drivers, kundi pati na rin ng ating mga mananakay. Sabay-sabay nating tangkilikin ang proyektong ito tungo sa ligtas at maaliwalas ng pampublikong transportasyon sa bansa. Samahan ninyo kami sa pagbabagong ito. Hanapin lamang sa Facebook at YouTube. Type PUVMP TV NCR. Para sa susunod na biyahe, tara na! Sakay na! Makabagong transportasyon na maghahatid ng ligtasan man ating lokasyon. Papunta man sa trabaho o kahit magbabakasyon, komportableng bumiyahe sa bawat pagkakataon. Ikaw ay makakasakay sa transportasyong moderno. Kaligtasan sigurado tayo sa pagmamaneho. Kaya halika na at sakay na tayo mga tropa. Dito'y walang maiiwan, lahat tayo sama-sama. Tara na, sakay na. May libreng wifi tayo dito. At kung walang kasyat, nakalimutan ba ang wallet nyo? Cashless payment na kaya walang problema. Ano pa ang hinihintay? Tara't subukan ang ikaw ay makasakay sa transportasyong moderno. May CCTV kaya siguradong kaligtasan mo. Walang hassle dahil ang upuan ay di masikip. Air conditioner, swabe kahit na maidli. Tara na, sakay na. Tara na, sakay na. FRB po ay naglunsad ng makabagong transportasyon. Layo nito ay magbigay ginhawa sa publiko. Meron itong cashless payment at libreng wifi. Sinisigurado nito na may itid tayo ng ligtas sa ating destinasyon. Tara na, sakay na. Sakay na. Tara na, sakay na. Sakay na. Sakay na! Tara na! Isama na ang tropa! Isama na ang tropa! May libreng wifi tayo
serbisyo.